Hello guys! Welcome sa ating bagong video. Ilan sa mga madalas tinatanong sa akin ay kung kailan ba dapat pinapalitan yung mga car components as part of preventive maintenance. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin yung mga schedule kung kailan ba dapat pinapalitan yung mga engine components. Sa part 1 ng video na to, mga engine components muna yung pag-uusapan natin. Tapos susundan pa natin ang iba pa mga parts para pag-usapan naman yung iba pa mga parts ng ating sasakyan na kailangan palitan kasi masyadong marami at hindi kayang pagkasyahin sa isang video. Pero disclaimer lang guys ha, itong mga sasabihin ko sa video na to ay mga general knowledge that applies sa majority ng mga sasakyan. Pero kung meron pa kayong maintenance booklet ng inyong sasakyan kasi yung sasakyan ninyo ay brand new pa or close to being brand new, yun pa rin yung i-follow ninyo para ma-make sure nyo na talagang specific sa inyong sasakyan yung maintenance na gagawin ninyo. So yun lang guys, ano? So ready na ba kayo? Tara, let's roll! So pag-usapan natin, number 1, ang engine oil at ang oil filter. So alam natin, isa sa pinaka-importanting fluid talaga sa ating sasakyan ang mga engine oil. Kaya dapat religious tayo sa pagpapalit nito, pati ng oil filter nito. Sinusundan talaga natin yung regular interval sa paggawa nito. At syempre, kasabay ng pagpapalit ng oil guys, palitan na rin natin yung ating mga oil filter. So tuwing kailan ba pinapalitan ng engine oil? Depende yan sa klase ng engine oil na nilagay ninyo. So meron tayong video may kinalaman dyan, di ba? So natutunan natin merong 3 na types ng engine oil. So yung una, yung mineral oil, pinapalitan ito every 3 months or every 5,000 kilometers, whichever comes first. Pangalawa, yung tinatawag nilang semi-synthetic. Pinapalitan naman ito every 6 months or 7,500 kilometers, whichever comes first. Tapos yung last, yung pinakamahal na type, yung fully synthetic na klase ng oil, pinapalitan ito every 12 months or 1 year or 10,000 kilometers, whichever comes first. Next ay ang engine coolant. Usually, yung mga nabibili ngayon na coolant sa market ay pare-parehas naman na klase yan. No? Applicable naman yan sa majority ng sasakyan na bumabiyahe ngayon. Nagkakaiba-iba lang sa kulay, which is wala namang pinagkaiba yon, ano? So, advice ko sa inyo, mag-coolant flush kayo every 5 years or 80,000 kilometers, whichever comes first din yan. No? At kung tubig pa yung nakalagay sa radiator nyo ngayon, nako, palitan nyo na ng coolant yan. Number 3 ay ang power steering fluid. Kung hydraulic power steering ang sasakyan mo, kailangan mong palitan ito from time to time, no? Para ma-prevent yung early or premature wear and tear ng mga hydraulic power steering components natin. Pwede kayong gumamit ng mga power steering fluid talaga or yung iba, yung medyo mas mura ng konti, tinatawag nila ATF, yung automatic transmission fluid. Parehas lang ng rating yan. Parehas lang yan pwedeng magamit sa mga hydraulic power steering system natin. So ideally, dapat i-flush ang power steering fluid around 30,000 to 50,000 kilometers or every 2 to 3 years. Next ay spark plugs. Kung gasoline engine ang sasakyan mo, napaka-importante nito. Sa diesel kasi walang spark plugs, no? So sa gasoline engine, napaka-vital part nito para sa improvement or para maging maganda yung combustion ng ating makina. So kung gusto niyo malaman yung all about spark plugs, meron din tayong video about dyan, ano? Pwede niyo search yung ating channel or yung ating TikTok account. So, kailan ba pinapalitan ng spark plugs? Depende ito sa klase ng spark plug na nakalagay sa sasakyan mo. So, ito yung schedule. Kung yung gamit mo ay copper spark plug, which is yung pinaka-cheap, pinaka-mura na klase ng spark plug, ideally, dapat pinapalitan yan every 1 year or 10,000 kilometers, whichever comes first. So, next na klase ng spark plug ay yung platinum spark plug, which is much better compared sa copper. So, mas matagal din ang lifespan yan. So, pinapalitan yan every 20,000 kilometers or every 2 years, whichever comes first. At yung last, yung tinatawag nating iridium spark plug, ito yung pinakamagandang klase at saka pinakamahal na klase ng spark plug. So, dahil dyan, mas tumatagal yung lifespan nito. Pinapalitan ito around every 50,000 kilometers or 5 years, whichever comes first.
Next ay fuel filter. So alam natin, ang fuel, isa rin to sa pinaka-vital part ng ating sasakyan. So dapat malinis palagi ito. So malaking role ang ginagampanan ng mga fuel filter sa ating sasakyan. So ideally, dapat pinapalitan ito every 10,000 to 15,000 kilometers or 1.5 to 2 years. Depende na lang sa kung gaano mo kadalas ginagamit yung sasakyan mo. Next ay yung mga air filters. Another crucial or another vital part ng ating combustion, ang air. So dapat malinis na air ang pumapasok talaga sa combustion chamber ng ating sasakyan. So pinag-usapan na rin natin to previously sa ating mga videos kung gaano ka-importante ang air filter. So basic rule of thumb dyan guys is every oil change or every preventive maintenance schedule natin, dapat pinapacheck natin yung itsura ng ating air filter. Kung malinis pa ba to or marumi na. No, kapag ka marumi na, time na yan para palitan. Yung ibang air filter guys, like yung mga modern cars ngayon, usually napapansin ko sa mga diesel na sasakyan, yung malaki yung kanilang air filter, nahuhugot, tas pwede siyang bugahan. No, so yun yung mga situation na pwede mo siyang pabugahan lang every oil change mo. Pero kapag ka tumagal na rin yan, nawawalan na rin na effectivity yan. So pwede mo yan palitan every 15,000 kilometers. Pero kung yung air filter mo, yung kagaya nung sa common air filter na paper type, no, na parang kwadrado na ganun, no, yun yung klase ng air filter na gamit mo, which is common sa mga sasakyan, lalo na sa mga sedan. Ideally, pinapalitan yan every 10,000 kilometers. Huwag niyong pabugahan ng pabugahan kasi darating yung time na babara na talaga yung dumi, hindi na siya makukuha sa buga. Kaya rule of thumb, pagka marumi na, ideally mura lang naman yan, no, kaya pwede natin papalitan ng papalitan hanggat gusto natin. Next ay ang drive belts o yung tinatawag na mga mekaniko bilang mga fan belts. Ito yung mga belt sa labas ng ating engine na nagpapaikot sa alternator, sa aircon compressor, power steering pump at saka water pump. So very crucial ang ginagawa talaga rin ng mga drive belts. At syempre gawa sa rubber ang mga ito, majority. So as time goes by, talagang nagwe-wear and tear ito. At pag naputulan ka niyan, nako, malaking abala yan. Kaya wag mo na sanang paabutin sa point na mapuputol. So rule of thumb, check nyo siya palagi. Every oil change nyo rin kung may mga cracks or squeaking noise, time na yan para palitan. Pero kung wala naman, ideally, mahalaga palitan nyo to be on the safe side, around 20,000 kilometers or every almost 2 years. Yan yung schedule na sinusundan ko. Next is yung tinatawag nating timing belt. So hindi lahat ng engine ay naka-timing belt. Yung iba naka-timing chain, which is mas patibay. So itong timing belt guys, medyo tricky to kasi important part ito ng ating engine kasi ito yung nagpo-provide ng timing between camshaft at saka crankshaft ng ating engine. Kaya nasa loob yan ng valve cover, hindi mo siya basta-basta nakikita. Kaya kailangan mo talaga siyang ingatang mabuti. No, at very crucial yan guys kasi kapag naputulan ka ng timing belt at kung yung engine mo ay interference type, ibig sabihin may mga nasisira, tumutukod na mga valves, pwede mabali yan kapag ka naputulan ka ng timing belt. May mga engine na non-interference like ito si Blake pero bihira yon, madalas interference. So talagang kailangan mong pabuksan yung makina mo dyan, magpa-major overhaul ka, depende sa masisira. No, kaya malaking problema talaga kapag naputulan ka ng timing belt. So, advice ko dyan guys is every 80,000 kilometers dapat palitan yan or every 4 to 5 years, whichever comes first. No, para sure kayo. At kung yung sasakyan na kinuha nyo guys, bagong kuha nyo lang na second hand, kung lampas na siya sa 80,000 kilometers yung tinakbo, ideally, pa-check nyo agad yung timing belt kung naka-timing belt pa ito. Para lang to be safe. Tsaka para may peace of mind ka. No, check nyo na rin kung may cracks na yan, no, pag binuksan yung valve cover, para lang sure kayo na mapalitan nyo. Kasi very crucial na part talaga ang timing belt. And last car parts para sa video na to is yung car batteries. Usually, ang mga typical car batteries ngayon na nakakabit sa ating sasakyan ay tinatawag nating lead acid o yung nilalagyan ng sabi nila tubig, no, or minamarket as maintenance free. So, madalas kapag ang sasakyan mo personal use lang, hindi mo siya pinanggagrab or hindi mo siya pinampa-public transpo, ang lifespan ng battery is around 3 to 5 years. Depende sa gamit natin.
At alam natin, may mga sign din naman kapag madali nang masira yung battery. Kasi minsan talaga nakakatsyempo ka ng madaling masirang battery, no? Kasi depende sa brand na bibilin mo at saka sa warranty niya. So, pakiramdaman mo lang kapag medyo hard starting na, lagi na-discharge yung battery or hindi ka na nakaka-start talaga at all ng madalas, so sign na rin yon na palitin na yung battery mo. Pero dapat tumagal yan around 3, at least 3 years minimum, 5 years maximum. So, ayun muna guys, para sa first part ng series na to, more on engine parts muna yung pinag-usapan natin. Sa susunod na part ng video na to, pag-usapan naman natin yung iba pang car components na pinapalitan din yung mga parts as part ng preventive maintenance. Abangan nyo yan at for sure may mga matututunan kayo guys. At kung may natutunan ka sa video na to, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo naman yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. Till our next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!